tayo guys sa kubo. Nagwalis-walis ako para hindi dumami ang alikabok. Pag dumami naman, meron naman tayong blower, mas madali. Ayan na guys. Diba dati disyerto ito? Walang ka-green. Ngayon, ayan na guys. Marami ng green. Tapos, ganun din dito. Ayun sa nagsuggest na ang pader na yan ay gibain natin para diretso sa pool. Actually, we said that already in our previous vlog. Yan ang, eventually yan ang ating gagawin. Pero hindi right now kasi syempre magastos din yan. Malaki-laki rin ang nagastos natin dito sa ating Happy Garden at Happy Kubo. Sabi nga natin, mas mura pang pumili ka na lang ng gulay. Diba? Kasi hindi naman kamahalan dyan sa Telepapa. Okay naman ang presyo, lalo pa pag pumunta ka sa public market, mas mura. Kaya lang yung happiness, yung joy na makakita ka na yung seedlings, kagaya niya, no? Puro seedlings yun dyan, guys, oh. Ayan, petsa yun, oh. May okra, may upo pa dyan. Ayun, okra yun, oh. Yung sa bilog, yung sa planggana. Yan si Louie Boy, inaayos yung solar light kasi hindi maganda pagkaga matatanggal na, so inayos niya. So guys, yun guys, yun nga, kahit na eventually yung pagga-gardening mo ay kahit na gumasta ka sa una, pag nag-harvest ka na, ayun, di ka na bibili ng gulay, diba? Tsaka sana tuloy-tuloy. Kaya ang mga okra, diba mahilig kami sa okra. Mga okra namin, ayun, oh. Andun. Malalaki na, meron din dun. Mas maliliit. Tsaka meron na tayong seedlings. Para tuloy-tuloy. Pag nag-give up na yung pinakamatandang okra, diba? May bago na naman. So, sa una, medyo magastos. Bili ka ng mga yung loam soil, pampataba, vermicast, ipa, seedlings, mga fruit trees na yan. Pero sa una lang naman yan, pag tuloy-tuloy na, okay na. At saka yun nga guys, yung joy na nakukuha mo na may pinagkakaabalahan ka. Kaysa naman naupo na lang kaming dalawa. Mall, you know, you can do so much of the mall, pero after a while, nakakasawa na rin. Diba? Kasi yun at yun lang naman nakikita mo. Oh. So, maganda itong meron tayo ditong pahingahan. Meron tayong ito pala guys ang aking binili ko si Louie Boy niyan, yung parang darker na brown naman yun sa kanya. Kaya lang may piping na yellow. Sabi niya, pambabae naman yata yan. Sabi ko, who cares? Para lang naman yan na hindi tayo mainitan. Pero actually, hindi naman namin masyadong nagamit dahil kasi ako pagka umaga, hindi naman ako gumagamit yan. Pagka medyo mainit na, pumapasok naman na kami. So yun nga guys, balang araw yung pader na yan ay ating gigibain yan para diretso na sa pool kasi ang kabila niyan is the pool. And then lanay na dun sa may mga ilaw. Oh. Lanay yan. Alam nyo guys, ang mga brown spots ko dito, dahil sa sun, marami akong brown spots sa hindi lang sa mukha, kundi pati sa arms ko. Lalong lalong tumindi, dahil sa init. Hindi naman kasi ako naglo-long sleeve, dapat siguro mag-long sleeve ako. Mainit din kasi. Marami akong brown spots, lalo pa yung kapatid kong, si Jing, Jing, dun sa back of his upper arm, marami siyang, kasi mas maputi siya sa akin, kaya mas lalong nakikita yung sa kanya. Ewan ko lang si Bonbon, parang hindi ko na notice na may brown spots siya. Pero kami ni Jingjing, marami kaming brown spots. Lalo na dito, hindi ko naman napapansin dito in person masyado. Pero pag nasa video, ko, ay, lalong naging marami at naging masyadong brown. Wawalis muna ako guys, tapusin ko ha. Tapos iikot tayo dun. Ito na nga pala guys, ang molasses at saka ating sprayer. Yan, konting-konti lang.
Dito mag-brown lang ng konti ang ang tubig. I-spray mo sa dahon. Pwede mo ring ipandilig. Once a week daw pwede na. Lahat itong atong ginagawa ay trial and error. Kasi ngayon nga lang kami na garden. Ayan na guys ang ating panlamok. Meron pa akong vermicast pero bibili pa tayo. Guys, itong kangkong oh. Tingnan niyo ha. Kala nyo may insekto na kumain. Oh. Siska yan kahapon. Pinagkakain yan guys. Ayan oh. Pinagkakain niya yan. Alam niya kung anong edible. Never naman yan tinatry kainin yung hindi pagkain. Yung tinatry niya lang kainin yung blue ternate at saka itong kangkong. Katuwa siya. Alam niya kung anong pwedeng kainin. Marunong sila, no? Pero konti lang naman. Hindi naman marami. Sabi kasi ni Louie, baka sumakit ang tiyan. Sabi ko, ilang dahon lang naman. Ayan, isa, dalawa. Dito. Ayan, kinain niya. At saka yun. Ay, naku si Sky. Tapos ito guys, ang mga sili, inalisan ko ng dulo. Yung pinakadulo niya. Para daw magsanga. Ayan, may mga bago ng mga dahon-dahon. Yung pechay natin, pwede na yata yung alisin, no? Pwede nang iulam. Igisa sa giniling, Ayan. Yung kamatis, nag-iisang hinog. Nag-iisa. Hindi pa nakita ni Sky. Hindi ko siya pinalabas ngayon kasi kaliligo niya lang kahapon. Yung palang kamatis daw guys, sabi, hindi daw babasain ang mga dahon as much as possible. So pag nagdidilig ako dito lang. Nagtitingin lang ako sa Facebook, sa YouTube, kung paano gagawin kasi nga, wala nga kaming experience. Ayan. Ito yung mga okra natin na mga medium size pa lang. Ito yung mga sili na to. Hindi siya mayabong. Yung kanina pinakita ko, galing yun sa City of Agriculture Office. Pero ito mga from seeds. Yun ang mga na tumubo. Na inalisan ko rin ang dulo. Tapos ito guys. Ayan, may bunga na sila guys. Oh, maliliit. Oh, may 3 bunga. Hindi ko nga nakita itong namulaklak na may bunga na. Ayun din, oh. Ito medyo, ayun. Ito medyo malaki na sila. Pero mga dwarf ito, kaya hindi sila lumalaki na mataas na mataas. Galing din ito sa dati kong tinanim. Na gumawa ko ng mga pinatuyo ko na yung mga nila, mga bunga. Naging seeds na, yun ang mga tinanim ko. Kaya sila, dwarf sila, ganyan na sila, namumunga na sila. Hindi kagaya ng bata ko, yung mga okra namin, ang tataas. As in, ang tataas. Pero ito, dwarf ang tawag pala dyan. Itong itong parang hindi mabubuhay. Pero dinidiligan ko pa rin. Yung garlic vine. Oh, ayan na sila guys. Pumanhik na. Nung isang araw, nandito lang yan. Ayan na siya ngayon. Huwag niyo na akong taningin kung anong mga yan. Dahil kasi, nung nagtanim ako sa mga paso na ito, pag may namatay o hindi tumubo, nilalagyan ko ng bagong seeds. Nung tumubo na ngayon, hindi ko na alam kung ano sila. Ay, nako. Marami tayong pechay, guys. Yan. Lagyan ko yan ng vermicast sa ibabaw. Mahal lang ang vermicast. Ito is asparagus, guys. Yung asparagus pala, nagdadahon siyang ganyan, nagiging bushy, pero may tutubo dun sa katabi niya na mga, hindi makita halos, anong liit. May tutubo na yun nga, yung mga asparagus. Hindi ko nga alam na tutubo pa siya kasi ang tagal na dyan. Ayun, ayan na siya, tumubo na siya. Ito naman guys, paki-comment nga kung anong gagawin ko. Binigay ito ni Jen. Thank you Jen, ang aming neighbor. Ay, ayun na. May tumutubo na. Kasi ang tagal na niyan, hindi tumutubo ang nilagay ko dyan para maalala ko kung ano. Ito yung tawag dito.
saluyot. Gusto pa naman namin na sila. Ay, ayan na yata. May tumubo na finally. Ang tagal. May na 1 linggo. Hopefully, hindi yan weed. We'll see, ano. We will see. Ayan guys, alugbati. At saka yung ating lechugas guys, lumaki na. Isang serving na yan ng salad. Tapos, yung unang bulaklak niya, natanggal lang. Wala namang bungang lumabas. Pero ito ngayon, ay may 2 bulaklak. Yan. At saka yung isa. Ayun. Purple. Lavender. Yan. Yan. Tapos marami pa ito tayo. Ito ngayon guys, kakatawa. Dati nagtanim ako dyan ng mga seeds ng kalabasa. Ang tagal, wala namang lumabas, wala namang tumubo. So, nung binigyan kami ng talong ng Agriculture Office, thank you mga ma'am and sir dyan, Agriculture Office. Yan, tinanim namin, diba? Yung iba, lumaki na. Yung iba, maliliit pa rin. Pero sabayan sila. So, anyway, kinalkal ko na lupa, nagtanim na ako. Nung isang araw, may dyan, may mga tanim dyan na tumubo, na ganyan, itsura, Sabi ko, hindi yan weeds. Ano kaya yan? Hinantay ko. Nako, kahapon ng hapon, kinalkal ko, kasi titingnan ko kung pagbunot kong ganun, sa dulo niya, sa roots, merong seeds ng kalabasa. So, I guess ito ay mga kalabasa. Siguro nung kinalkal ko yun doon, nagsama-sama sila sa isang lugar. Tumubo. Ayan, masyado itong madikit para sa kalabasa, di ba? Kasi, so ililipat natin yan doon banda sa kabila. Kaya lang, nilagay ko lang dyan kasi hindi na yan sila lalaki dahil kasi kumpul-kumpul sila, as in dikit-dikit sila, kaya pinag-separate ko. Pero hapon ko ginagawa para na magdamag silang hindi mainitan. Tinubigan ko kagabi, tinubigan ko na naman ngayon. Ay, yung isa naapakan ko pa yan kahapon, pero nakatayo siya ngayon, walang problema. Kaya nilagyan ko dyan ng stick. Ito, ganun din, may tumubo din dito. Kaya lang, itong ating tamad na kalamansi, nung binili namin ito, napakaliit lang, pero may bunga. Kaya lang, hindi siya naging healthy kasi doon siya sa malapit sa garahe, walang masyadong sun. Ngayon, nung nilipat namin doon banda sa pool, nako, namayagpag. Namunga siya ulit, pa isa-isa. Kasi doon sa may pool, masyadong mainit doon, kaya gustong-gusto niya. Ngayon, nung nilipat namin siya dito, lumaki siya, okay naman ang itsura niya. Ang problema, wala siyang bulaklak. Ay, yung pala yung mga bunga doon na sa pool, nadagdagan pala yun dito. Naging 4 o 5. Ang problema, nung mas malaki na sila sa munggo, nagkanda hulog na. Ayan, nagkanda hulog na. Hindi na siya na kasi bagong lipat. Kaya siguro nagtampu-tampu siya, na-stress siya. Kaya yan ngayon, wala siyang bulaklak. Pero nilagyan ko na yan ng fertilizer, tinutubigan, kinakausap. Sana mamunga na siya. Ito naman si Tabachuching, Ay, kumapit na siyang mag-isa. Nahanap niya na yung kakapitan niya. Tabachuching ito nilagyan ko rin siya ng vermicast. Ayan sila. Ito, lumaki na. Akala ko mamamatay. Ang hindi ko mabuhay-buhay, ang sayote. Yung pa naman paborito ko rin. Ayan. Ito yung isang araw ko lang to pangalawang gabi niya. Kagabi. Ayan, buhay na siya. Linipat ko yan mula dun sa ating mga seedlings na nasa
water bottle. Buhay na siya. Thank you, Lord. Ito namang chiko ni Louie Boy. Ayan, mga bagong dahon na yan. Yung mga light green na yan. Tsaka tumaas na siya, oh. Ito. Bago na yan. Ang bilis lang. Itong langka, na red langka. Very dark orange yung ano niya, ng bunga. Kung totoo nga ha, kasi yun ang in-advertise nila. Mayroon na rin siyang bagong dahon. Oh, diba? Malalim yan, guys. Oh, para sa tatay ko, daddy. Kasi nung tinatanim ito ni Louie Boy, magkausap kami ni daddy sa ano. Sabi niya, kailangan malalim ang ano, ang inyong hukay para hindi lang yung hindi siya nakatanim sa tambak na lupa, kundi talagang doon sa ano. So meron niya, malalim yan, tapos merong ipa at saka loam soil sa ilalim. Ayan siya, guys, pero buhay na yan. Ito syempre na-stress siya nung, kasi ilang araw din siya nag-travel, 3 days yata siya, ewan kung saan siya galing, pero 3 days, 2 days, 3 days siya nag-travel, nakabalot lang siya sa plastic. Kaya nung tinanim namin kinahapunan, syempre the next day stressed siya. Ayan, pero may bago na siyang dahon. Ito naman ang ating golden kaimito. Yan, puro bagong dahon na yan, guys. Kasi itong luma, nagkandahulog na. Ito yung lumang dahon. Pero ito, bago. Mga bago yan. Yan. Tapos ito nga pala yung ating ano, yung ating atis na seedless. Yan, mga bagong dahon na yan. Yung mga luma niya, nahulog na. Pero nagta-trial flowers pa lang siya. Nagpa-flower, nahuhulog. Kasi hindi pa naman siya mamumunga kasi maliit pa siya. Maliit pang katawan niya. Pang 3 years pa daw yan. Ayan. Magsasanga na yan. Oh. Mga bagong dahon. Nakakatuwa yan. Oh. Yun ang natutuwa kami sa mga ganun. Tapos ito pala, guys. Gusto kong ikwento sa inyo. Tingnan nyo. Malaki ang space dito. Dito lang namin nilagay ang, kasi diba dati doon lang, magulong tingnan, plus matitrip ka pa, kaya dito ko namin nilagay yung mga ano, mga kawayan. Tapos ito, guys, ang paa ng kubo, yan lang, yung kahoy na yan. Pero optional, magpapalagay ka ng semento. Yan o, mga na doon siya ipapatong. Kasi optional lang yan, kasi pagka bumili ka ng kubo, ganun lang ginagawa nila, ganun ang height. Pero gusto namin mas mataas. Kasi gusto ko nakikita ang ilalim. 'Di ba? Ayoko may mga ahas diyan, tinirhan ng daga, kung ano man. Gusto ko nakikita, pwede mong i-hose, pwede mong walisin. 'Di ba? Maaliwalas, hindi ko yung nandun ako sa kubo, pero ang feeling ko merong kung ano man dun sa ilalim. Praning ang dating, praning. 'Di ba? At least nakikita mo ang ilalim. Ayun. Ito, ayusin pa to ni Louie Boy. Yung lupa dito, mas mataas. I-ano niya, kasi doon malalim. I-level niya yan. Busy ang Louie Boy. Sabi ko sa'yo, ga, bukas na lang, mainit na yata. Mainit na yata. Okay lang. Ayan, guys, oh. Dito ako sa kubo. Nakaupo sa may pinto. Can you imagine, balang araw, kung may nakabitay na dyan na patola, upo, ampalaya. Mag-iisip ka ngayon, ano kaya yung ulam natin? Sige, sari-sari na lang. Igigisa o di kaya laswa. Kung anong meron, di ba? Sarap ng ganon. Salamat po, Diyos ko, sa oportunidad na binigay niyo sa amin ang makapag-garden. Ang amin lang hiniling nung magre-retire kami ay magkaroon kami ng bahay sa Pilipinas na kahit na maliit, pero bayad na. Yun lang hiniling namin. Sabi namin, mag-garden tayo sa mga paso-paso lang kasi ang lupa natin na kung saan ang ating bahay ay maliit lang naman.
Kaya sabi namin, kahit sa paso lang, tanim tayo ng kamatis, silit, kahit talong, kahit pa nga mga sibuyas na yan, even kangkong, pwede rin sa mga paso-paso, di ba? Pero guys, binigay ito sa atin ng Diyos. Unexpected, di ba? Yung opportunity na nasa tabi mismo ng ating bahay. Sa tabi mismo ng ating bahay, nagkaroon ng for sale na lupa. At hindi naman inisip na mabibili namin dahil wala naman yan sa ating budget, guys. At hindi naman na tayo pwedeng mangutang sa bangko dito sa Pilipinas. Hindi ka basta-basta makapag-loan. Kagaya namin, senior citizen na si Louie Boy. Kahit na ako hindi pa, ayaw ng bangko magpautang ng malaking halaga kung ang isa sa inyo ay 65 and over. Kailangan within 10 years mabayaran mo yung utang mo. So, kailangan pinaka-late is 55 ka mangungutang. Yan guys, ang alam ko lang ha, sa BDO at saka sa Security Bank. Pero, nagkaroon tayo ng chance. Great blessing sa galing sa kay Lord na nabili natin itong lupa. Pumasok ako guys sa kubo, doon. Masilaw. Doon ako nakaupo kanina eh. Ayun, may stool nilagay ko dyan sa semento. Dito na lang ako para hindi silaw. Nakikita ko naman doon si Louie Boy. Oh. Ingat ka! So, nung binili namin, sabi namin, ay, sige, parang na lang, investment na lang balang araw. Meron tayong ibibenta kung kailangan. Eh sabi ko, wag mong palagyan ng kung ano-ano. Sabi ko, wag kahit na fence, wag mong palagyan, wag mo nang paggastahan kung ibebenta mo rin lang balang araw. Pero guys, ibang plano ng Diyos, Pag nagdadasal ka, i-guide ka. So much happiness, so much joy ang naibigay sa amin na merong ganito. Kasi hindi naman to kasama sa aming dream. Kasi ang Diyos guys, ibang pag-iisip ng Diyos kaysa pag-iisip natin, di ba? Hindi na aabot ng isip ng tao ang pag-iisip ng Diyos. Isipin mo, parang parang hindi na to kasama sa aming dream noon nung nag-retire kami. Sabi ko sa paso lang, happy na ako, makapagpatubo lang ako ng kahit sili lang, kamatis, pwede na, sibuyas. Tapos binigay to guys. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Maraming salamat po Lord. At binigay niyo to sa amin. Ang mga anak namin ay excited na makita itong kubo. Lagi lang, Mom, send me a video. Mom, send me a picture. Ayan. Kaya, maraming salamat guys. Maraming salamat sa inyong support, sa pakikinig sa aming mga kwento-kwento. Ako maingay. Maraming salamat sa pag-subscribe. Marami sa inyo nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Libre lang naman po ang mag-subscribe. Tumataas ang ating subscribers pa isa-isa. Maraming salamat sa inyo who took the time na mag-subscribe. Ayan guys, ang ating kubo. Meron tayong electric fan dyan pero may hangin naman. Hello guys, Angel, JR, Lilia, Yuri. Here's our little kubo. And we have a trellis there for the plants. There's our home there, but this is our little happy garden. We have so many vegetables we planted. There's a papaya tree and there's Dad putting on the solar light
And that's our home there. Ayan na guys, ang ilaw na ikabit na ni Louie Boy. Ingat kayo guys ha. We love you all. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Bye-bye.